For today's video mga kaisla ay gagawa na naman tayo ng suman na kamote na may palaman sa gitna dahil meron tayong order na 276 pieces kinabukasan. Kaya gabi pa lang, hinanda na namin ang mga kailangan naming mga ingredients kasi medyo matagal itong i-process kung bukas pa namin gagawin lahat. Kaya kahit madilim, kumuha na si Casey ng kamuting kahoy para pampalapot sa ating palaman na latik. Medyo nahirapan si Casey sa pagbunot kasi matigas ang kamuting kahoy kahit maliit ang mga sanga dahil siguro malalaki ang mga laman nito. Kaya nag-multitask na si cameraman at tinulungan na lang si Casey gamit ang kabilang kamay. Dahil malalaki ang laman ng kamuting kahoy, halos 3 punuan lang ang nalukat namin. Comment nyo lang sa baba mga kaisla kung ano ang Tagalog ng punuan at lukat para maintindihan ng iba. Sunod namin hinanda ay dahon naman ng saging. Mas okay itong haubin sa gabi or sa hapon kasi tuyo ito at hindi naninikit ang alikabok ng unas ng saging. Kung sa umaga kasi gawin to, maninikit ang alikabok ng unas ng saging kasi basa ang dahon dahil sa hamog. Comment below mga kaisla kung anong Tagalog ng haub. Sa kada puno ng saging na makukunan namin ng dahon, tinatanggalan din namin ng mga unas o yung mga patay na dahon bilang pasasalamat namin sa may-ari nito. Kasi binibigay lang nila sa amin ang mga dahon ng libre at pinahintulutan kaming kumuha anytime. Medyo marami ang kailangan namin na dahon kasi 300 pieces ang target namin na lutuin. Yung mga tinanggal namin kanina ng mga patay na dahon, yun na rin ang gagamitin namin na panghaub sa dahon kasi malakas itong umapoy at madali lang mahaub or ma-steam ang dahon ng saging. Nakakuha kami ng 10 palwa ng dahon ng saging at kasya na ito para sa 300 pieces na suman. Kahit walang masyadong alikabok, kailangan pa rin natin itong punasan ng tissue or kahit malinis na basahan para siguradong malinis ang suma natin. Pagkatapos ay susukatin na natin isa-isa para tama lang sa gagamitin natin at pagpantay-pantayin para maputulan ng dulo kasi masyadong mahaba ang dahon at hindi naman magagamit ang bandang dulo. At bibilangin kung aabot ba ng 300 na piraso. Kinabukasan binalatan na at hinugasan ni Casey ang kamuting kahoy at hindi na namin ipakita ang paglidgid or pagkuskus ito. Unsa man gyud Tagalog anang lidgid oy? Ipapakita namin sa sunod na mga video ang paglidgid ng kamuting kahoy mga kaisla. Ganito pala ang paraan namin sa pagtanggal ng duga ng kamuting kahoy mga kaisla. Iniipit namin sa tabla at pinapatungan ng maraming bato. Kung ganito ang paraan namin sa pagkuskus ng kamote dati mga kaisla, ito na ang gamit namin ngayon. Medyo mabilis na ito pero mas delikado sa kamay kasi di kuryente na at malakas ang ikot ng grinder. Kung dati tinatapon namin ang tubig nitong niyog, ngayon hindi na at iniinom na namin. May nabasa kasi kaming mga comments sa una naming mga video na marami daw itong benefit sa katawan, kaya hindi na namin sinayang. Makalipas ang 30 minutes ay tuyo na itong kamuting kahoy, kaya kukunin na natin para maayag na. Fast forward, luto na ang latik natin kaya simulan na natin ang pagbalot ng suman. Maraming skip sa mga videos mga kaisla kasi medyo busy at wala na kaming time sa pag-video sa ibang procedure dahil sa pagmamadali. After 2 hours, luto na ang suman at sinimulan na namin ang pag-deliver. Inuuna namin ang kapitbahay namin na si Peter pero wala sa pagdating namin kaya iba na lang tumanggap at okay lang kasi GCash naman ang bayad. Pagkatapos ay dumiretso kami sa isang resort at bumiyahe ng mga 20 minutes. Kahit malayo, pinuntahan namin kasi marami din naman ang kanyang order na 40 pieces. Kamag-anak lang din pala ito ni Dexter, pero hindi lang namin alam paano i-trace. Basta parehas sila ng apelyido mga Andrade. May patagay sila at hindi kami nakaligtas. Andrade, ka na mabuhang ako. Andrade bitaw, no? Pero te, ano magsubay sa ni ila Andrade? Subaso na to sa ukat. Salamat sa pirmi pag-order. Nakatigis ang baso kami at okay lang kasi tuba lang naman pala at hindi kulafo. Pagkatapos ay hinanap namin ang isa pang customer na taga dito din. At nagulat kami kasi nakita namin ang pangalan ng Isla Camotes Vibes sa isang karatula. Meron pala kaming resort pero hindi namin alam kung saan. Hindi din namin alam kung kailan ang opening para man lang makapunta kami para makikain. Kahit malayo ang mga customer, pinupuntahan talaga namin basta marami lang ang order para hindi din lugi sa gasolina. Basta magkasya lang ang tricycle namin sa daanan, papasukin talaga namin. Next natin deliveran ay itong bago nating customer. Pero 20 pieces agad ang in-order. At sinabihan niya kami na o-order sa ulit ng 20 pieces sa next luto namin. Pinsan pala ito nila Rodelio at Rolin. Pagkarating namin, ay nagpakuha siya ng litrato kasi nakafollow pala siya sa ICV. Next customer ay itong isang teacher din. Lagi din itong umorder sa amin ng suman. Marami pang ibang mga repeat customer, pero hanggang sa bahay na lang nila ang pag-video namin kasi hindi sila pumapayag na makita sila sa camera. Nakarating na kami dito sa Puerto Bello, San Fran, napaakyat ang daan. Kung dati tinutulak namin ang car namin, este sidecar namin para lang makaakyat sa taas. Pero this time, tinry namin kung kakayanin ang motor namin kahit hindi kami bumaba at kinaya naman. Ang order pala ni ma'am ay 15 pieces at first time niyang makatikim ng suma namin.
Masyado nang mahaba itong video natin mga kaisla, pero tatapusin natin to kay walay nagsugo. Next customer mga kaisla ay ito ang pinaka-regular na customer namin. Si Ate Lynette Estrera. Kada luto namin, lagi siya nagpapareserve ng 10 pieces na walang palya. Hintayin niyo lang mga kaisla, lalabas yan mamaya at kakaway sa camera. Madam! Sa next customer naman, ay kailangan naming maglakad kasi no entry ang daanan. Private property kaya nagpaiwan si Dexter sa motor at si Casey na lang ang naghatid ng suman. Mga 10 to 20 minutes din ang paglalakad at may nakita kaming mga karnero or tupa. Baka ito ang dahilan kung bakit bawal pumasok dito kasi may farm sila. Next customer namin mga kaisla ay isa ding guro. Auntie nila ni Rolyn at Rodelio. Pinuntahan namin sa eskwelahan pero nakalimutan namin wala na palang pasok kaya dumiretso kami sa bahay nila. Sa mga gusto pala magkaroon ng SAV t-shirt mga kaisla na libre, i-share nyo lang ang video ito at i-mention nyo kami, baka isa ka sa mapili namin na mapadalhan. Papunta na kami sa last customer mga kaisla na taga Tigis Puro. Nasa kabilang lungsod pa yon at ang nakikita nyo ngayon ay ang nag-iisang daan na nag-uugnay sa San Francisco at Puro. Pinuntahan namin kahit malayo kasi lagi siya nag-order ng marami. Sa mga kaisla natin dyan na taga Camotes Island na gustong umorder ng maramihan, i-message nyo lang kami sa mga account na ito.